Pablo, ano to? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Luca sa kanyang asawa, habang hawak ang isang papel na tila naglalaman ng kanyang kinabukasan. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagdududa, habang ang mga luha ay unti-unting umaagos sa kanyang pisngi. Sagnit, seryosong sagot ni Pablo. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Sa mga salitang iyon, tila bumagsak ang mundo ni Luca. Wala ka ba talagang nararamdaman sa akin, kahit konti man lang? Ang lahat ba ng ito ay isang malaking palabas lamang? Bale wala na ba ang mga alaala at karanasan natin? Mahinang tanong niya. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit. Yes, maiksing sagot ni Pablo, na tila walang pakialam sa damdamin ng kanyang asawa. Sa narinig niyang ito, kinuha ni Luca ang ballpen mula sa mesa. Kahit nanginginig ang kanyang kamay, pinirmahan niya ang annulment papers na tila naglalaman ng kanyang mga pangarap na unti-unting naglalaho. Malayang-malaya ka na at makakaasa kang hindi mo na ako makikita pa, mahinang sabi ni Luca. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot at pangungulila. Bit-bit ang mga maleta. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya ang mansyon ng mga Monte Carlos, ang mansyon na puno ng masasayang alaala at malupit na saki. Ngayon, talagang malaya ka na. Hindi na ako aapak muli dito, sa lugar na nagbigay sa akin ng labis na pighati. Simula ngayon, kakalimutan kong naging bahagi ka ng buhay ko. Luca, anak, masayang tinanggap ni Carmen ang kanyang anak. Yakap na puno ng pagmamahal at pangunawa. Napahagulgol si Luca, nakayakap sa kanyang ina, habang ibinubulalas ang sakit ng paghihiwalay nila ni Pablo. Kaya mo yan, anak. Iyak mo lang yan para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Pag-aalo ng kanyang ina, na tila nag-alok ng isang ligtas na kanlungan sa gitna ng unos. Kaya ko, ma, at kakayanin ko po. Alam niyo po kung gaano ko siya kamahal. Kaya nga ako pumayag sa hiling ni Don Alejandro na ipakasal sa apo niya, dahil tunay kong mahal siya. Pero hindi ko alam na ganito ang mangyayari, at wala akong choice kundi pakawalan siya para sa ikakasaya niya. Emosyonal na sagot ni Luca. Ang kanyang boses ay puno ng pagluha at pagdaramdam. Marahan namang hinagod ni Carmen ang likod ng kanyang anak, na tila isang ina na nag-aalaga sa sugatang ibon. Alam kong matapang ka, kaya kayang-kaya mo yan. Gusto mo bang magbakasyon tayo sa ibang bansa para makalimutan mo siya? Tanong ni Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nang tumango si Luca, agad na inasikaso ni Carmen ang mga kakailanganin nila para sa kanilang paglalakbay. Mabilis na lumipas ang mga araw, at nasa airport na ang mag-ina, sabik na naghihintay sa kanilang pagpasok sa eroplano. Nagpalingon-lingon si Luca, tila may hinahanap sa hangin, umaasang makikita ang kanyang nakaan. Huwag ka nang umasa na darating siya. Kung mahal ka niya, binalikan ka na niya noon pa. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita para makalimutan ang apo ng mga Monte Carlos. Mahinang sabi ng ina, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Samantala, sa opisina ni Pablo, hindi makapaniwala ang tatlo niyang kaibigan sa kanyang sinabi. Ang mga mata ng mga ito ay puno ng pagkabigla at pagdududa. Bro, di ka man lang ba naawa sa asawa mo? Sobrang bait ni Luca, at hindi siya nararapat sa ganitong saki. Alam natin pareho kung gaano siya kamahalin, pero bakit mo naman nagawa yon? Sermon ni Fernando, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala para sa kaibigan. Tama si Fernando, bro. Alam naman namin ang dahilan kung bakit mo yan ginawa. Si Marisol ba? Siya ba ang dahilan kung bakit mo iniwan ang asawa mo? Ipinagpalit mo ang iyong asawa sa pinsan niya? Tanong ni Ral, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla at pagkabahala. Noon ko pa mahal si Marisol. Bago pa kami ikinasal ni Luca, mahal ko na siya. Simpleng sagot ni Pablo, tila walang pakialam sa mga tingin ng kanyang mga kaibigan. Kaya mo palang gawin ang kasal niyong dalawa. Sana hindi ka karmahin sa ginagawa mo, dahil kung mangyari yon, ewan ko na lang kung hindi kita masasapak. Galit na sabi ni Ral, ang kanyang boses ay puno ng alalahanin para sa kanyang kaibigan. Ngunit tila walang epekto sa kanya ang mga babalang iyon. Nakatutok ang mata ni Pablo sa hawak niyang cellphone, abala sa kanyang mga iniisip. I need to go. May lakad kami ni Marisol, kaya kung dito pa kayo magsistay, kayo nang bahalang magsarado ng opisina ko. Tumayo siya, bit-bit ang kanyang coat, at iniwan ang mga kaibigan sa loob ng opisina. Napailing ang tatlo sa ginawa ng kanilang kaibigan, bago sumunod dito. Welcome home, Senorita Luca. Masiglang bati ng katulong na si Beatrice pagdating ni Luca sa Canada. Maraming salamat, Beatrice. Kamusta ka na rito? Nakangiting tanong ni Luca. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa presensya ng matalik na kaibigan. Naku, okay naman, ma'am. Ikaw po, kamusta ka?
Mas lalo kayatang gumaganda ngayon. Puri ni Beatrice, ang kanyang ngiti ay puno ng taos pusong papuri. Binobola mo na naman ako. Pero salamat pa rin. Pwede bang makisuyo sa mga gamit ko sa kwarto ko? Humiling si Luca. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod ngunit may pag-asa. Walang problema, senyorita. Magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa biyahe, sagot ni Beatrice, na tila nag-aalok ng kaaliwan. Ipagpagamot mo na rin, ma. Ikaw din, magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka rin, nag-aalala si Luca sa kanyang ina. Don't worry about me, anak. Sige na, umakyat ka na sa taas. Pagod na, pagpapaalam ni Carmen, isang ina na nagmamalasaki. Tumango si Luca at umakyat sa itaas. Ngunit habang naglalakad siya, tila naguguluhan ang kanyang isip. Nakapikit ang kanyang mga mata, pagod ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang diwa ay tila gising na gising. Gusto niyang matulog upang makapagpahinga. Ngunit ang mga alaala ni Pablo ay bumabalik sa kanyang isipan. Mahal ko si Marisol noon pa at kaya ko pumayag na magpakasal sa yo para mas mapalapit ako sa kanya. Unti-unting tumulo ang luha ni Luca kahit nakapikit siya. Ang sakit ng mga salitang iyon ay tila nagbabalik sa kanya at sa kakaisip kay Pablo. Hindi niya namamalayan na nakatulog na pala siya. Sa pagdaan ng mga araw, pinilit ni Luca na libangin ang sarili upang makalimutan ang kanyang asawa. Ngunit kahit saan siya pumunta, tila naroon pa rin ang mukha ni Pablo, nag-aantay sa kanya. Anak, sama ka sa amin para malibang ka naman. Hindi yung dito ka lang nagkukulong sa bahay. At saka, maipapakilala ko sa, alam kong magkakasundo kayo dahil mabait siya. Sabi ng kanyang ina, ang boses nito ay puno ng pag-asa. Ma, wala na akong panahon para diyan. Tama na yung isang beses kong pagkakamali, hindi ko na po ulitin yon. Sagot ni Luca, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Sino bang nagsabi sa iyo na ulitin mo ang pagkakamali mo? Gusto ko lang na may makasama ka palagi, kahit na may mga lakad ako. Kaya sige na, bumaba ka na muna para makilala mo siya. Nakangiting sabi ni Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasaki. Wala nang ibang choice si Luca, kundi ang sundin ang ina. Pasensya ka na, iho, kung natagalan kami ng anak kong ito. O, pala, ang nag-iisa kong unika iha, si Luca. Iha, siya naman si Sergio, siya yung sinasabi ko sa iyo. Pagpapakilala ni Carmen, ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamalaki. Hey, Luca. Nice to meet you, sabay abot ni Sergio ng kamay sa babae. Ang kanyang ngiti ay puno ng kasiyahan. Balik na bati ni Luca. Tinanggap ang kamay ng binata. Ngunit mabilis din niya itong bawiin. So, ano? Tara na, tanong ni Sergio, sabay-sabay na lumabas ng bahay ang tatlo. Pinagbuksan ni Sergio ng pinto si Luca, habang si Carmen ay nakangiting nakatingin sa dalawa. Sa isang sikat na mall sa Canada, naglibot ang tatlo. Dahil madaldal si Sergio, mabilis na napalagay ang loob ni Luca sa binata. At unti-unti, ang kanyang puso ay nagiging bukas sa bagong simula. Oo, Luca, bagay na bagay ito sa iyo, masiglang sabi ni Sergio, habang ipinapakita ang damit na napili niya para sa dalaga. Ang damit ay may makulay na disenyo at tila kumikislap sa ilalim ng ilaw ng tindahan. Hindi ba masyadong revealing ang damit na yan? Parang hindi ka siya sa akin ang damit na yan. Tutol ni Luca. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa habang tinitingnan ang dami. Isukat mo na lang para malaman natin, mungkahi ni Sergio, ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Nang isukat ni Luca ang damit, agad niyang naramdaman na tila hindi ito akma sa kanyang katawan. Sayang ang ganda pa naman, pero okay lang, maghahanap na lang tayo ng iba. Nakangiting sabi ni Sergio, na tila hindi nagpaapekto sa kanyang mga iniisip. Tumango si Luca, at sabay silang naglibot sa buong mall, puno ng tawanan at kwentuhan. Sa paglipas ng oras, pagod na silang umuwi sa bahay ni Luca. Iho, dito ka na maghapunan. Nagpaluto na ako sa katulong namin para sa iyo, anyaya ni Carmen, ang ina ni Luca, na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Sa susunod na lang, tita, magagabi na rin po kasi. Pero sa susunod, pwede rin po ba ako ditong matulog? Tanong ni Sergio, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Naku, ikaw talaga, iho, puro kakalokohan, sagot ni Carmen, habang ang tawa ni Sergio ay umabot kay Luca, na napangiti sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tila nagiging magaan sa presensya ng binata, at labis niyang pinasasalamatan ito. O hindi ba, sabi ko sa iyo, mabait ang batang yun eh. Nakangiting sabi ni Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sino po bang magulang ni Sergio, ma, at paano po kayo nagkakilala? Tanong ni Luca, ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad. Anak,
Siya ay anak ng kaibigan ko dito sa Canada. Tulad din natin, Pinay din siya. Kaya ko siya ipinakilala sa'yo dahil may tiwala ako sa batang yon at alam kong mabait siya. Kaya panatag ako kung magiging magkaibigan kayong dalawa. Paliwanag ni Carmen, na nagbigay ng ngiti kay Luca bilang tanda ng pag-unawa. Napatango si Luca sa kanyang ina, ramdam ang ligaya sa pagkakaroon ng bagong kaibigan. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nang nalilibang si Luca kasama si Sergio. Ang mga tawanan nila ay umabot sa mga sulok ng kanilang mundo, habang ang mga corny jokes ng binata ay nagbigay liwanag sa kanyang mga araw. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Sergio nang bigla itong napahawak sa kanya. Hindi, okay lang ako. Napagod lang siguro ako kaya ako nahilo. Paliwanag ni Luca, ang kanyang boses ay tila nangingini. Kaagad namang inayos ni Sergio ang kanyang upo. Sinisiguro na hindi na siya mahihirapan pa. Samantala, sa Pilipinas, nag-aaway na naman si Marisol at Pablo. Alam ko namang mahal mo siya, kaya ka nagkakaganyan tuwing magkasama tayo. Wala kang ibang iniisip kung hindi siya. Kalimutan mo na siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ako lang ang nagmamahal sa'yo ng totoo? Galit na sigaw ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Hindi ko alam kung ano na naman ang pumasok diyan sa utak mo, at kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Wala na ba talaga tayong peace of mind? Pag magkasama tayong dalawa, wala ka ng ibang bukang bibig kundi si Luca. Hiniwalayan ko na nga siya dahil sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Tumayo si Pablo, kinuha ang kanyang coat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagdududa. Saan ka na naman pupunta ha? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sigaw ni Marisol sa binata. Ngunit tila hindi siya nito pinansin. Diretso na itong umalis, iniwan ang galit na dalaga, na puno ng sakit at pagdaramdam. Walang hiya ka talaga, Luca. Kahit nasa malayo ka na, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Galit na sigaw ni Marisol, habang pinagtatapon ang mga gamit niya sa kanyang kondo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, at ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkabigo. Anong meron at nagaya kang uminom ngayon? Tanong ni Fernando kay Pablo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Huhulaan ko, nag-away kayo ni Marisol at napagtanto mo na ba ngayon na malaki ang kaibahan ng asawa mo sa pinsan niya? Dagdag pa ni Fernando, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa reaksyon ni Pablo. Siya ang dahilan kung bakit kami nag-away. Wala na siyang ibang iniisip kung hindi si Luca. Nasasakal na ako sa kakabo niya, at hindi lang yon. Lahat ng babaeng nakapaligid sa akin pinagsiselosan niya. Walang ganang sagot ni Pablo. Ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Kung sana noon mo pa yan nakita, hindi mo sana nagawang saktan ang asawa mo. Siya ang gusto ng lolo mo, para sa'yo noong nabubuhay pa siya. Kung sakaling nabubuhay pa si Don Alejandro, naku, siguradong galit na naman siya, dahil sa ginawa mo sa babaeng para sa'yo. Pahayag ni Fernando, ang kanyang tinig ay puno ng pangaral. Huwag na natin silang pag-usapan. Gusto ko lang uminom, sagot ni Pablo. Tila tinatakasan ang mga alalahanin. Walang nagawa ang dalawang kaibigan, kundi ang samahan siya, hanggang sa hating gabi, nang siya ay nakauwi. Pagpasok niya sa kanilang mansyon, ang katahimikan ay tila sumalubong sa kanya. Walang kahit anong ingay ang marinig, at naalala niya ang kanyang asawa. Tuwing ganitong oras, siya ay palaging inaasikaso nito. Lalo na kung siya ay nakainom. I miss you, wife, mahina niyang bulong, bago siya tuluyang nakatulog sa kanyang kama. Ang kanyang puso ay puno ng pangungulila. Kamusta na siya, tita? Tanong ni Sergio sa ina ni Luca nang dumalaw siya sa ospital kung saan nakakonfine si Luca. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, habang tinitingnan ang kanyang kaibigan. Okay na siya, iho. Buti na lang at malakas ang kapit ng bata, at hindi ito tuluyang nalaglag. Salamat sa pagdala mo sa kanya rito. Pasasalamat ng ina ni Luca. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Si Sergio ang nagdala kay Luca sa ospital nang ito ay dinudugo, at hindi nila alam na buntis pala ito. Maging si Luca ay nakalimutan na hindi pa pala siya dinadalaw ng kanyang kabuwanan. Medyo nadismaya si Sergio nang malaman na buntis si Luca, dahil sa maiksing panahon, napamahal na siya sa dalaga. Wala po yun, tita. Ang importante, ligtas na siya at ang anak niya. Malumanay na sagot ni Sergio sa ginang, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ilang araw lamang ang pagstay ni Luca sa ospital. Nakalabas na rin siya. Kumain ka nito, anak. Kailangan mo yan para healthy ang anak mo at ikaw rin. Simula ngayon, ako na mismo ang mag-aalaga sa'yo, para safe kayo ng anak ko na apo ko. Sabi ni Carmen, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalasaki.
Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin, ma. Kung wala ka siguro, ewan ko na lang kung ano na ang ginawa ko ngayon. Basta't mag-iingat ka palagi. Nandito lang ako para sa'yo. Oh, nandito na pala ang knight in shining armor mo. Nakangiting sabi ni Carmen, habang nakatingin sa lalaking papalapit sa kanila. Hey, good morning. May dala akong prutas para sa'yo. Salamat nag-abala ka pa, sabi ni Sergio, ang kanyang boses ay puno ng saya. Siyempre, kailangan mo yan dahil maraming vitamins ang meron diyan, nakangiting sagot ng binata. Iniwanan na ni Carmen ang dalawa sa hardin at pumasok sa loob ng bahay. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Hindi na ba sumasakit ang tiyan mo? Tanong ni Sergio. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang kalagayan ni Luca. Hindi na, at salamat pala sa pagdala mo sa akin sa ospital. Kung hindi dahil sa'yo, siguro nalaglag na ang dinadala ko na hindi ko alam, sabi ni Luca. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat habang tinitingnan si Sergio. Wala yun. Masaya ako para sa'yo dahil kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Salamat kung kasing bait mo lang sana siya, at kung ikaw na lang sanang naging siya, siguro hindi ako magkakaganito ngayon. Tugon ni Sergio, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-unawa. Huwag mo na siyang isipin. Nandito naman ako para samahan at talagaan ka. At kung papayag ka, ako na ang tatayong ama ng dinadala mo. Inapangako ko sa'yo na alagaan at tatanggapin ko na tunay kong anak ang dinadala mo. Basta mahalin mo lang din ako. Nakikiusap na sabi ni Sergio. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Hindi ka naman mahirap mahalin, Sergio. Pero kasi, hindi pa ako handang magmahal ulit dahil buhay pa ang mga sugat na dulot ng asawa ko sa akin. At kung sakaling magmamahal man ako, pinapangako ko, ikaw na yon, sagot ni Luca. Kahit na may lungkot sa kanyang mga mata, nakangiti pa rin siya. Si Sergio ay ngumiti, kahit na may lungkot, dahil sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin siya sa dalaga. Sa paglipas ng mga araw, mas naging close pa ang dalawa. Halos araw-araw ay nasa bahay ni Luca si Sergio, alaga at kasama siya. Kung gusto ni Luca na maglakad-lakad o kapag may check-up siya, si Sergio ang laging kasama. Madalas silang napagkakamalang mag-asawa ng mga tao sa paligid. Hindi ka ba naiilang na mapagkamalan kang asawa ko ng mga hindi nakakakilala sa atin? Malumanay na tanong ni Sean kay Sergio habang naglalakad sila sa park. Nag-exercise si Luca. Hindi ako masaya, pa nga ako, dahil asawa na pala ang tingin nila sa atin. Masasaya pa ako kung magkakatotoo ang sinasabi nila. Nakangiting sagot ni Sergio, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya. Napangiti si Luca habang nakatingin sa binata. Ang puso niya ay tila naglalakbay sa mga bagong damdamin. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo, Sergio. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Ang importante sa akin, ikaw at ang magiging anak natin, sabi ni Luca. Nakangiti habang tumatango kay Sergio. Sobrang thankful siya na nakilala niya ito, at balak na niyang sagutin ang binata. Naghahanap lang siya ng tamang panahon. Sa paglipas ng mga araw, mabilis na lumaki ang tiyan ni Luca, habang siya ay naghihintay sa paglabas ng kanyang anak. Dos, how is she? Kaagad na tanong ni Sergio sa doktor nang lumabas ito mula sa kwarto. She's fine now, and congratulations. Your baby is a girl, sagot ng doktor. Ang kanyang ngiti ay puno ng saya. Thank you, Doc, sagot ni Sergio. Ang kanyang puso ay puno ng ligaya. You're welcome. Nagpaalam na ang doktor at tumasok na rin si Sergio sa kwarto ni Luca nang mailipat na ito. Uy, ang babi namin, manang-mana ka sa iyong ina. Mahina ang bulong ni Carmen sa kanyang apo, habang kalong ito. Tulog pa kasi si Shin, kaya mahina lang ang boses nila. Tita, bibili lang ako ng pagkain natin sa labas para pagkagising ni Luca. Makakain siya kaagad. Paalam ni Sergio sa ginang. Maraming salamat, iho, sagot ni Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Tumango lang si Sergio at pagbalik ng binata sa loob. Gising na si Luca. Nakangiti siyang lumapit kay Luca. Kamusta ang pakiramdam mo? May binili akong pagkain para sa ating tatlo. Kumain ka na muna habang mainit pa itong sabaw, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalasaki. Salamat, Sergio ha. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng kabutihan na nagawa mo para sa akin at sa anak ko. Mahinang sabi ni Luca. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat habang tinitingnan ang binata. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako para sa'yo, sagot ni Sergio, nakangiti, habang ang kanyang tingin ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Pagkalabas ng ospital, siya pa rin ang sumundo sa kanila pauwi sa kanilang bahay. Tila isang bayani na handang ipaglaban ang kanilang kaligayahan. Mabilis lang na lumipas ang panahon.
Masayang nakatingin si Luca sa dalawa na naglalaro sa may hardin. 7 taon na ang kanyang anak, at 3 taon na silang may relasyon ni Sergio. Sa kanyang puso, masaya siya sa lalaking ipinalit niya sa dati niyang asawa. Ang saya nilang tignan, hindi ba? Wala pa ba kayong planong magpakasal? Malumanay na tanong ni Carmen sa kanyang anak. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Saka na lang siguro, ma. May plano kasi kami ni Sergio na sa Pilipinas magpapakasal since nandoon naman ang mga magulang niya ngayon. Malumanay na sagot ni Luca. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-iisip ng kanilang hinahara. Ikaw ba, handa ka na bang bumalik sa Pilipinas? Paano kung magkita ulit kayo ng asawa mo? Tanong ni Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Matagal ko nang inihanda ang sarili ko para sa pagkikita namin, ma. At kung sakaling malaman man niya ang totoo na may anak kami, hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang kanyang anak. Basta sa akin pa rin ito titira. Alam ko naman na may mahal na siyang iba. May mahal na rin naman akong iba, kaya hahayaan ko siyang maging tatay sa anak niya kung sakaling maghahabol siya sa karapatan niya. Nakangiting sagot ni Luca habang inakbayan siya ni Carmen. Nagmaturod ka na talaga at sobrang proud ako sa'yo, anak, sabi ni Carmen, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Maraming salamat, ma, sagot ni Luca. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Tulad ng sinabi ni Luca, pagkatapos ng pasukan, kaagad nilang inasikaso ni Sergio ang mga kinakailangan para sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, kasama ang kanyang ina at pati na rin ang yaya ng anak niya. Mommy, faster. Malilete na po tayo sa flight natin, sigaw ng anak ni Luca. Ang kanyang boses ay puno ng pagka-excite. Wait a minute, baby, sigaw din ni Luca mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay puno ng saya sa pag-iisip na makikita nila ang Pilipinas. Nakasimangot at nakanguso ang anak niya, na siyang ikinatawa ni Sergio. Alam niyang sobrang excited ng bata na makarating sa Pilipinas, kaya kahit ang mommy niya, ay minamadali na niya. Don't worry, baby, hindi pa naman tayo late dahil mahaba pa ang oras natin, kaya relax ka lang, okay? Sabi ni Sergio, ang kanyang tinig ay puno ng kapanatagan. Kahit nakabusangot, tumango pa rin ang bata sa kanya. Alam ng bata na hindi si Sergio ang kanyang tunay na ama, pero tinatawag pa rin niya itong daddy. Para sa kanya, kahit wala ang kanyang tunay na daddy, may isa pa siyang daddy na pwedeng tawagin, at iyon ay si Sergio Dion. Pagbaba ni Luca sa hagdan, halos hindi na humarap si Sergio, nakatingin lamang sa kanyang nobya. Hoy, baka matunaw ako diyan sa kakatitig mo sa akin, nakangiting sabi ni Luca, ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Kung pwede ba naman kitang nakawin, para ako lang ang makakita diyan sa angkin mong ganda. Gagawin ko, nakangiting sagot ng binata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Weh, talaga, kaya mo akong tunawin. O sige nga, subukan mo nga akong tunawin at itago. Nanunuksong sabi ng nobya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan. Kinuha ni Sergio ang kamay ng kanyang nobya at itinapa ito sa kanyang dibdib, kung saan tumitibok ang kanyang puso. Matagal ka nang nakatago dito, at sapat na ang panahon para malaman mong akin ka na talaga, sabi niya, habang niyayakap si Luca na mahigpit. Sa mga sandaling iyon, tila ang mundo ay huminto at tanging sila lamang ang naroroon. Don't worry, sayo lang ako at wala nang ibang aagaw sa akin mula sayo. Bulong niya sa kanyang tainga, bago siya hinalikan sa labi. I love you kaya. Sige na, baka malilete pa tayo, natatawang sabi ni Shin. Napansin ang pagkabigla ng binata sa halik ni Luca. Ang mga mata ni Sergio ay nagniningning sa saya, habang nakangiti siyang sumunod sa kanyang nobya na nauna nang naglakad. Sa Pilipinas, abala si Marisol sa pagbaba ng kanyang mga gamit sa kondo, nang siya ay sinalubong ng kanyang ina. Cherry, ano ba? Hindi ka ba titigil? Ano na naman bang nangyayari sa'yo at nagwawala ka na naman? Tanong ng kanyang ina, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Kasi, Maome, kanina pa ako naghihintay, dahil anniversary namin ngayon. Gusto ko sanang yayain siyang magpakasal, pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Nakakainis dahil hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Emosyonal na sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigo. My goodness, Marisol, yan lang nagwawala ka na. Paano naman kung may emergency kaya hindi siya nakarating? Paano kung may nangyari palang hindi maganda sa kanya? Imbes na hanapin mo siya, nagwawala ka pa diyan. Kaya lumalayo ang loob ni Pablo sa'yo dahil diyan sa ugali mo. Saan ka ba kasi nagmana ng ugali? Naiiritang sabi ni Teresa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Ma'am, kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, sa'yo ako nagmana.
Kanino pa ba ako dapat magmana, ha? Ikaw lang naman ang nanay ko, sagot ni Marisol, ang kanyang tinig ay puno ng pagsuway. Oh, yun na nga'y. Ako ang iyong ina, pero magkaiba tayo ng ugali. Lumalaban ako ng patas, hindi katulad mo na basta na lang magkakagusto sa lalaking may asawa. Ewan ko bakit nagkagusto ka diyan sa Pablo na yan, kesa doon sa mga manliligaw mo na mas mayaman pa at mas may appeal. Nagpatuloy si Teresa, ang kanyang tono ay puno ng pagkabigo. Ma'am, Mommy, matagal na kaming nagmamahalan ni Pablo. Hindi pa sila kasal ni Luca nang kami na siya. At naging komplikado lang ang relasyon namin, dahil si Luca ang ipinakasal ng lolo ni Pablo sa kanya. Kahit alam niya na ako ang girlfriend ng apo niya. Hindi magkakaleche ang buhay ko kung hindi dahil sa matandang yon, galit na sabi ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanaki. Hindi nakapagsalita si Teresa sa sinabi ng kanyang anak. Hindi niya alam na ganun pala ang pinagdadaanan nito. Gusto niyang tulungan ang anak na mag-aayos sila ni Pablo, ngunit wala siyang magagawa. Hindi rin niya pwedeng sabihin kay Marisol na alam niyang hindi pa naanul ang kasal ni Luca at Pablo, dahil hindi ipinasa sa abogado ni Pablo noon ang papel na pinapirmahan niya sa kanyang asawa. Kaya hanggang ngayon, asawa pa rin ni Pablo si Luca sa batas, sa lupa at sa langit. Linisin mo itong kwarto mo, at ako na ang bahala sa paghahanap kay Pablo. Bilisan mo ang pagkilos mo, dahil baka lalo pang hindi ka puntahan ni Pablo kapag nalaman niyang nagwawala ka rito sa kondo mo. Utos ni Teresa, habang lumabas siya ng kwarto. Si Marisol naman ay mabilis na niligpit ang mga gamit na nagkalat sa sahig. Ang kanyang isip ay puno ng takot at pag-asa. Ilang oras din ang itinagal ang biyahe ni na Luca, bago sila lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Sa bahay na tayo didiretso, dahil naghanda ng pagkain sila Mommy para sa atin. Nakangiting sabi ni Sergio sa mga kasama niya. Dad, ito na po bang Pilipinas? Inosenteng tanong ng anak ni Luca sa binata. Yes, baby, at dito na tayo titira. Really po? Wow, manghang sabi nito. Oh, tayo na. Naghihintay na raw sa labas ang sundo natin. Hinawakan ni Luca ang anak niya, at iginiya ito palabas ng airport, kung saan naghihintay ang sundo nila. Dumiretso sila sa bahay na magulang ni Sergio, kung saan ay doon nila napagkasunduan na magpahinga muna bago tumuloy sa kanilang sariling bahay. Pasok po kayo, ma'am, senyorito. Maligayang pagdating po sa inyo. Maraming salamat, Manang Lydia. Masayang sinalubong ni Karen ang mag-ina kasama ang anak niya at ang anak ni Luca sa bahay nila. Kamusta na kayo? Naku, mabutit nakabalik na kayo rito. Kamusta ka na, Carmen? Sabay beso niya sa ginang. Okay lang ako, Karen, nakangiting sagot ni Carmen sa kaibigan. Ikaw, iha, kamusta ka na? Hello, Bobby, kamusta na ang apo ko? I'm okay po, Granny, masayang sabi ng bata. Okay lang po, tita. Kayo po kamusta po kayo dito? Si Tito po pala, nasaan? Nasa opisina pa iha, nakangiting sabi ng ginang. Baka nakalimutan niyo po, nandito pa ako. Tila nagtatampong sabi ni Sergio sa kanyang ina. Ano ka ba naman? Saan kahapon pa tayong nag-uusap tapos magtatampo ka na kaagad? O sige na, huwag ka na magtampo diyan. Halina kayo kakain na tayo, masayang nagsalo-salo sa pagkain ng pamilya nila Luca at Sergio. Pagkatapos ay nagpahinga lang silang saglit bago tumuloy sa kanilang bahay. Love, maraming salamat sa paghatid mo ha. Alam kong pagod ka rin kaya magpahinga ka na muna dito. Mamaya ka na umuwi. Pigil ni Luca sa nobyo niya. Kung sasamahan mo akong magpahinga, bakit hindi bukas pa ako uwi? Nakangising sabi ni Sergio sa nobya. Mahina siyang nahampas ni Shin sa dibdib na kaagad niyang ikinadaing. Aray napahawak sa kanyang dibdib si Sergio nang hampasin siya ni Luca. Kaagad namang nahintatakutan si Luca. Love, anong nangyari? Sorry, saan ang masakit? Sabihin mo sa akin, natataranta niyang tanong sa binata. Dito, masakit dito. Turo niya sa dibdib niya sa tapat ng kanyang puso. Kaagad namang hinawakan ni Luca ang itinuturo ni Sergio sa kanya. Nakangisi namang hinuli ni Sergio ang kamay ng nobya, bago niya ito hinapit at ikinulong sa bisig niya. Kaagad namang napamulagat si Luca nang mahinang tumawa si Sergio. Akala mo totoo, no? Sira ulo ka talaga. Ba't mo ginawa yon? Alam mo bang kinabahan ako ng sobra sa ginawa mo? Akala ko totoong may sakit ka na, bulyaw ni Luca sa binata. Malaki naman ang ngiti ni Sergio nang yakapin ang nobya. I know, I'm sorry, gusto ko lang makita kung paano ka mag-alala sa akin at ngayong alam ko na nasobra ka mag-aalala sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang mawala ka sa akin. Mahinang sabi ni Sergio habang nakapatong sa balikat ni Luca ang mukha niya.
Kaagad namang kumalas si Luca sa pagkakayakap ni Sergio sa kanya. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Bakit? May problema ba? Malumanay na tanong ni Luca sa binata. Wala naman, nag-worry lang ako kasi nasa Pilipinas na kasi tayo at alam kong hindi magtatagal ay malalaman na niya na nakauwi ka na galing ibang bansa. Malumanay niyang sagot sa nobya. Yun lang bang dahilan? Gumiti na matamis si Luca sa binata bago siya yumakap dito. Tandaan mong ikaw na ngayon ang binibigyan ko ng karapatan sa akin. Matagal na kaming wala ni Pablo at kung sakaling magkita man kami, wala na sa akin yon. Mahal kita, hindi lang dahil sa sakripisyo mo sa akin, kung hindi dahil sa pinili ka ng puso ko. Mahal na mahal kita. Tatandaan mo yan ha. Thank you. Thank you, love. Kinintala ni Sergio ng halik sa labi at noo si Luca bago ito nagpaalam na alis na siya. Hindi na siya nakapagpaalam pa sa ina at anak ng nobya dahil kasalukuyan nang nagpapahinga ang mga ito ngayon sa kanilang kwarto. Inihatid lang ni Luca sa labas ng bahay nila si Sergio at nang makalayo na ang kotse ng binata, ay saka pa lang siya pumapasok sa loob ng bahay. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto bago pa sa lampak na inihiga ang sarili sa malambot niyang kama. Hindi maiwasan ni Luca na isipin kung anong magiging reaksyon ni Pablo pag nakita siya lalo na pag nalaman nito na may anak sila. Nasa ganong pag-iisip siya nang umilaw ang cellphone niya. Nakasilent kasi ito kaya wala itong tunog. Love, tulog ka na ba? Hindi kasi ako makatulog, iniisip kita, basa niya sa text ni Sergio. Bigla namang nag-init ang PC ni Luca dahil sa text na nabasa. Simpleng pakilig lang ni Sergio sa kanya ay bumibigay na siya at inaamin niya sa sarili niyang in love siya rito. Talaga ba ako ang iniisip mo? Ikaw din ang iniisip ko eh. Nilagyan pa niya ng emoji na nakangiti ang text niya at sinend ito. Hindi pa yata nakakarating ang text niya nang tumawag ang binata. Ayaw mo yata akong patulugin dahil sa sinabi mo, kaagad na sabi ni Sergio sa kanya. Mahina namang napatawa si Luca sa bungad ni Sergio sa kanya. Naglalambingan lang ang dalawa sa tawag hanggang sa nalobat na ang cellphone ni Luca, saka pa ang napilitan si Sergio, napakawalan ng dalaga. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganon na lang siya. Bigla na lang parang ayaw niyang malayo sa tabi ng nobya. Kinabukasan, habang busi si Pablo sa opisina, ay bigla nilang bumukas ang pinto at tumasok doon si Marisol. Sobrang iksi ng suot niyang skirt. Kaagad na tumaas ang kilay ni Pablo na makita ang suot ng dalaga. Naubusan ka na ba ng damit at ganyan nakaiksi ang suot mo? Hindi ka na ba nahihiya? Konti na lang makikita na yang kaluluwa mo. Kaagad naman sumimangot si Marisol nang marinig ang sinabi ng binata sa kanya. Bakit hindi ba maganda? Sabi ni Mommy okay naman daw at maganda naman dahil maputi naman ako. Sabi pa ng babae na ikinailing na bumalik sa pinipirmahan niyang papeles ang tingin ni Pablo at hindi na pinansin ang babaeng nasa harap niya. Bakit ka ba nandito? Wala ka bang trabaho sa inyo? Tanong ng binata sa dalaga. Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Saka may mga katulong naman na gumagawa ng mga gawain doon like pagluluto ng pagkain namin. Ano naman ang silbi nila binabayaran buwan-buwan kung hindi nila gagawin ang trabaho nila? Diretso ang sabi ng dalaga abala sa pagkukwento ng kung ano-ano ang dalaga. Nang bigla na lang napapikit habang iniisip ni Pablo ang asawa niya. Nami-miss na niya ito, pero hindi niya alam kung paano ito hahanapin. I really missed you, wife, nangungulila niyang sambit sa asawa. Agad na pamulat ng mata si Pablo, nang malakas na hampasin ni Marisol ang table niya. How dare you para gawin sa akin to? Galit na sigaw ni Marisol sa lalaki. Minahal kita ng lubos, halos buong buhay ko. Ikaw lang ang inalayan ko, pero bakit mo nagawa sa akin to? Mahal na mahal kita, Pablo at hindi ako papayag na maging masaya ka. Gagawin kong lahat maging akin ka lang, emosyonal na sabi ng babae. Mabilis na lumabas ng opisina si Marisol, habang umiyak. Nang bumukas ulit ang pinto ay nagtatanong ang tingin ni Diego at Fernando sa kanya. Nothing, maiksi lang niyang sagot, pero hindi naniwala ang dalawa niyang kaibigan. I didn't know kung ano bang dapat kong gawin. Pati ako naguguluhan sa sarili ko sa isang iglap na walang nararamdaman ako sa kanya. At ngayon ko napagtanto na mahal ko pala ang asawa ko. I need her in my life. Handa akong maghintay kung kailan siya babalik. Hihingi ako ng tawad sa kanya't gagawin kong lahat. Mapatawad niya lang ako. Hindi yun ganon kadali matapos mo siyang lokohin ng harap-harapan. Sa tingin mo ba babalik pa siya sa'yo? Alam mo ang mga babae, pag nasaktan ng sobra at naka-move on, mahihirapan ka nang ibalik ang tiwala nila. Sa tingin ko sa ilang taon na nawala ang asawa mo sa pader mo, sigurado akong naka-move on na siya ngayon kasi alam niyang hindi mo siya mahal. At isa pa,
pumirma na siya ng annulment nyo. Hindi ba? Mahabang sabi ni Javier. Hindi pa kami hiwalay, maiksing sabi ni Pablo sa mga kaibigan niya. What? Sabay na umalma ang dalawang magkaibigan. Nagtatanong ang tingin nilang nakatingin kay Pablo. Dahil hindi ko naman ipinasa ang annulment na yun sa abogado ko. Nagdadalawang isip kasi ako kung ipapasa ko ba yun o hindi. Kaya itinago ko na lang yun. Mahinahon niyang sabi sa mga kaibigan. Kaya naiiling na hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Pablo dahil sa kanilang nalaman. Kung hindi pa nila ito kinulit ay hindi pa ito magsasabi ng totoo sa kanila. Sa tagal ng panahon na magkasama sila, hindi nila alam na kaya pala silang paglihiman ni Pablo. Nagtagal pa ang pag-uusap ng tatlo sa opisina ni Pablo. Nagpa-deliver na lang din ng pananghalian nila si Pablo para doon na sila kumain. Ano nang plano mo ngayon, Cha? Na hindi ka pa kakawala ni Marisol. Alam mo kung gaano kabaliw sa'yo yun. At alam nating paeho kung anong kaya niyang gawin makuha ka lang. Sabi ni Fernando. Nakipaghiwalay na ako sa kanya, pero ayaw niya. Kita mo. Ano naman kaya ang gagawin niya pag nalaman niyang hindi pa pala kayo hiwalay ni Luca? Wala na akong pakialam sa kanya, ang importante sa akin si Luca. Mahinahong sabi ni Pablo. Speaking of Luca, nakita siya ni Kemel kagabi sa labas ng airport kasama ang ina niya. Kibit balikat na sabi ni Javier. What? Moron, bakit ngayon mo lang sinabi? Si Fernando yun Nagulat din sa sinabi ni Javier. Nakalimutan ko nawala sa isip ko. At saka, sabi ni Kemel, mas gumanda pa daw ang asawa mo ngayon. Pero may kasama daw siyang lalaki na gwapo din, hindi na daw niya ito nakausap dahil nakapasok na raw kaagad si Luca sa sasakyan. Dugtong ni Javier. Hindi alam ni Pablo kung anong mararamdaman niya ngayong nalaman niyang nakabalik na ang asawa niya. Excitement at kabang nararamdaman niya. Pero palaging nakatatak sa utak niya na babawiin niya ang asawa niya. Mommy, anong gagawin ko? Hindi sila pwedeng magkita, ma'am. Babalikan siya ni Pablo. Akin lang si Pablo, ma'am. Akin lang siya. Mas lalo akong mahihirapan akong din ulit ang loob niya. Pag nagkita pa sila, hindi mapakaling sabi ni Marisol sa kanyang ina. Ayaw mo siyang magkita sila ng asawa niya Bakit ba kasi nang una pa lang ay hindi mo na siya niyayang magpakasal habang mahal ka pa niya? Mas pinapairal mo kasi ang kapraningan mo Ang akala mo kasi ay hahabulin ka ni Pablo pag lumayo ka. Why ano ngayon, kabaliktaran na ang nangyayari dahil ikaw na ngayon ang naghahabol sa kanya. Bulyaw ni Teresa sa anak. Hindi naman nakaimik si Marisol sa sinabi ng ina. Totoo naman kasi ang sinabi nito sa kanya. Naiyak na lang na naitakip ni Marisol ang kamay niya sa kanyang mga mata. Ready ka na ba, Bobby? Tanong ni Luca sa anak niya. Gagala kasi sila sa mall. Yes mommy, I'm ready po, masayang sabi ng anak niya sa kanya. Nakangiti namang hinaplos ni Luca ang mukha ng anak niya. Kung meron man akong pinakamagandang regalo na natanggap mula sa taas, walang iba yun kung hindi ikaw, Bobby ko. Mahal na mahal kita, anak. I love you too, mommy. Masayang yakap ni Luca ang anak niya na nakayakap din sa lig niya. Oh, huwag na kayong magdrama diyan. Tara at nandito na si Sergio, sabi ni Carmen sa dalawa kaya sabay nang lumabas ng bahay ang tatlo. Daddy, masayang tumakbo si Valeria sa ama niya at agad na nagpabuhat dito. Wow, ang ganda naman ng Bobby ko. Really po. Mas maganda pa po kay mommy. Napatawa ng tuluyan si Sergio sa tanong ng anak niya sa kanya. Of course. Maganda si Bobby, pero mas maganda si mommy. At pangalawa si Bobby kay mommy. Nakangiting sabi ni Sergio. Nakasimangot naman si Valeria na tumingin sa ama niya. I hate you, daddy. Nakasimangot na sabi ni Cassie. Si Luca, dinig na dinig ang sinabi ng anak, ay napatawan na rin na lumapit sa dalawa. Don't worry Bobby, para kay mommy mas maganda ka kaya huwag ka na magtampo. Dahil sa puso't isip ni mommy si kilang maganda. Saka palang umiti uli si Cassie nang marinig ang sinabi ng kanyang ina, habang naiiling naman si Carmen at Sergio na tumingin sa dalawa. Pagdating nila sa mulay, kaagad na hinila ni Cossy ang kanyang ina sa loob. Baby, be careful. Baka madapa ka, saw ni Luca sa anak niya na bumitaw ito sa kanya. Faster mommy. Sige na, mauna ka na. Habulin mo ang anak mo. Tumango lang si Luca, bago sinundan si Cossy. Pero hindi pa siya nakakalapit sa anak niya nang may mabangga na itong tao. Oh, MY, lalapitan na sana niyang anak na lumingon ang taong nabangga nito. Kaagad nagtago si Luca para hindi siya makita ng anak niya dahil lumilingon-lingon ito sa kinaroroonan niya. He, who's with you? Bakit pinababayaan ka nilang ikaw lang ang mag-isa? Baka mawala ka rito, sabi ni Marco sa batang bumangga sa kanya. I'm with MY mommy and daddy,
pero hindi ko alam kung nasan na po sila. Mahinang sabi ni Cassie kay Pablo. I'm sorry po kung nabangga kita. It's okay baby. Basta huwag ka nang tumakbo pa ulit, okay? Malumanay na sabi ni Pablo sa bata. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nangulila sa asawa niya nang makita niya ang mukha ng bata. Kamukha kasi ito ng asawa niya, at sobrang gaan ng pakiramdam niya sa bata. Cassie. Agad na palingon si Cassie kay Sergio, habang papalapi ito sa kanya. Daddy, masayang yakap ni Cassie si Sergio. Nasaan ang mommy mo? Bakit ikaw lang mag-isa rito? Kaagad na tanong ni Sergio sa bata. Habang si Pablo ay nakatingin lang sa dalawa, hanggang sa umalis na ang mga ito. Kung hindi siguro siya nakipaghiwalay kay Shai noon, siguro ay kasing laki na ng batang yan ang anak niya ngayon, nasabi na lang ni sa sarili, habang bumuntong hininga. Umalis din kaagad sa mall na yun si Pablo, dahil may pupuntahan pa siya. Pero hindi pa man siya tuluyang nakalalayo nang tumunog ang cellphone niya, nakaagad naman niyang sinagot. Bro, nasan ka na? Nasa mall kaming tatlo. Punta ka rito, dinig niyang sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Napilitang bumalik ni Pablo sa loob ng mall, kung nasa saan ng mga kaibigan. Habang naglalakad ay napansin niya ang bata sa kabilang hallway na naglalakad kasama ang ama nito, at nang may lumapit na babae dito, ay halos hindi makagalaw si Pablo sa kinatatayuan niya, matapos makita ang babae, lalo na ang paghalik at pagngiti ng babae sa lalaki. No, hindi siya yan. Ikinukurap-kurap pa ni Pablo ang tingin niya, pero ganun pa rin ang nakita niya. Sa isang iglap ay nawala sa mga kaibigan niya ang kanyang atensyon, dahil nakasunod na siya sa mga taong nakita niya. What happened? May problema ba? Tanong ni Sergio nang lumingalinga ito sa paligid nila. Wala love, parang may nakatingin kasi sa atin eh. Sabi ni Luca pati si Sergio ay napalingon din sa paligid nila. Wala namang taong nakatingin sa atin, baka sa isip mo lang yan. Let's go kumain muna tayo, baka nagugutom na si Cassie. Baby, sa gustong kumain Jollibee. Napangiti ang dalawa dahil sa sinabi ni Cassie. Okay, mauna na muna kayo sa loob magkerlang ako. Okay love, let's go baby. Mabilis na tumalima si Luca para pumunta sa CR. Dahil ihing-ihi na talaga siya, kaya hindi niya napansin ang taong kanina pa pala nakasunod sa kanya. Nakahinga ng maluag si Luca na mapalabas ang kanina pa niyang pinipigilan na ihi niya. Matapos maghugas ng kamay ay nagretouch lang siya saglit bago lumabas, pero ganun na lang ang gulat niya na may taong nakatayo sa tapat ng may pintuan, at nang lumingon ito sa kanya, ay halos suto ang kanyang dugo dahil sa nakita. Namumutla ka. Bakit? Ayaw mo ba ako makita? Kaagad na tanong ni Pablo kay Luca. Nang makabawi sa pagkabigla, ay saka palang bumalik sa normal ang mukha ni Luca. Anong ginagawa mo rito? Kaagad na tanong ni Luca sa lalaki, at hindi binigyang pansin ang tingin nito sa kanya. Sinusundan ka, maiksing sagot ni Pablo. Hindi ka ba takot na makita ka ng mahal mo? Baka magselos na naman siya, pag nakita niyang nag-uusap tayo. Ayoko ng gulo, Pablo. Kaya please lang, lumayo ka na sa akin. Tatalikod na sana si Luca nang hawakan ni Pablo ang kamay niya. Agad na napataas ang kilay ni Luca nang bumaba ang tingin niya sa kanyang kamay. Bitawan mo ako, malumanay na sabi ni Luca habang pilit na binabawi ang kamay sa lalaki. I want to talk to you, please. Pablot na binawi ni Luca ang kamay niya at pinaharap ang lalaki. Wala na tayong dapat tag-usapan. Matagal na tayong tapos at may kanya-kanya na tayong buhay, kaya kung maaari lang huwag ka namang himasok pa sa buhay ko. Hindi na tayo mag-asawa para mag-usap pa. Excuse me, hindi na napigilan pa ni Pablo si Luca nang umalis na ito, pero agad din siyang nagsalita. You're still my wife until now. Salitang nagpatigil kay Luca sa paghakbang. Galit niyang hinarap ang lalaki, at sa isang igil, pay lumapat ang kamay niya sa pisngi ng lalaki. How dare you? How dare you para sabihin sa akin na asawa mo pa ako, matapos mo akong papirmahin ang annulment papers? Galit na sabi ni Ese sa dating asawa niya. Totoo ang sinabi ko, dahil hindi ko ipinasa ang annulment na yun sa abogado ko. Halos hindi makahinga si Luca matapos marinig ang sinabi ni Pablo sa kanya. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa dating asawa na ngayon, ay nagmamakaawa ang tingin sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit? Anong dahilan at hindi mo yun ipinasa sa abogado mo? Dahil gusto ko. Mariing napapikit si Luca, dahil sa narinig mula sa lalaki. Kahit kailan talaga wala ka talagang kwenta, kaya nga nagsisisi ako, kung bakit minahal pa kita noon at nagsisisi ako, kung bakit pa ako pumayag na magpakasal sa'yo. Pero wala na akong maggawa, dahil kasal na ako sa'yo. Pasensya ka na ha, pero naka-move on na ako sa'yo.
Tumalikod na si Luca na magsalita ulit si Pablo. Nagsisisi ako sa ginawa ko sa'yo dahil mahal kita, diretsong sabi ni Pablo sa asawa niya. Napatawa habang humarap si Luca sa lalaki. Nagpapatawa ka ba? Dahil kung hindi ka nakakatuwa, wala na akong pakialam sa'yo at kung ano man ang nararamdaman mo sa akin. Wala na akong pakialam dahil may mahal na akong iba. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba hanggat kasal ka sa akin, mariing sabi ni Pablo. Akmang hahawakan niya si Luca nang may magsalita sa likod nila. She's not yours now, sa akin na siya at ako na ang mahal niya. Kasama ang anak namin kaya kung maaari layuan mo ang asawa ko dahil ayokong may kaagaw sa kanya. Napakuyom ang kamao ni Pablo matapos makita kung paanong hapitin ni Sergio si Luca. She's not yours dahil asawa ko siya hanggang ngayon. Kung hindi mo pinan ang kasal niyo pues ako ang gagawa nun para kay Luca. Para tuluyan na siyang maging malaya mula sa'yo. Let's go love. Hindi na nakagalaw pa si Pablo ng alalayan ni Sergio, si Luca, para makalayo mula sa kanya. Kung patalim lang siguro ang mga mata niya, humandusay na siguro sa sahig ang lalaking kasama ng asawa niya. Masakit ba? Kaagad na sabi ni Fernando, habang nakatingin din sa dalawang taong papalayo kanina pa pala ito, nasa likuran nila ni Luca. Masamang tingin kaagad ang ipinukol niya kay Fernando, pero nagkibit balikat lang ang kaibigan at hindi pinansin ang masama niyang tingin. Okay ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Malumanay na tanong ni Sergio kay Luca. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung hindi niya? Anong gagawin natin? Nang hihinang sabi ni Luca sa lalaki. Don't worry kung totoo man ang sinabi niya ako mismo ang gagawa ng paraan para maan ang kasal yung dalawa. Malumanay na sabi ni Sergio. Kaagad namang nabuhayan ng loob si Luca dahil sa narinig mula sa binata. Siki pala, nasan siya? Saka pa ang naalala ni Sien ng kanyang anak na kay Tita Carmen. Tapos na raw kasi ang meeting niya with her friends at dahil hindi kanya makontak, kaya sa akin na lang siya tumawag at pinuntahan kami sa loob ng Jollibee. Paliwanag ni Sergio. Nakahinga naman ng maluwag si Luca na malaman na nasa kanyang ina ang anak niya. Matamlay na umuwi si Luca sa bahay nila. Hindi niya alam kung anong gagawin ngayon. Alam niyang hindi pa pala siya anal kay Pablo at mas lalo siyang mahihirapan kapag nalaman ni Pablo na anak niya ang batang kausap sa mall kanina. Uminom ka muna ng tubig para mabawasan ang nararamdaman mo ngayon. Kailangan mong huminahon love. Ano bang nangyari? Bakit niyo kami kaagad na pinauwi? Kaagad na tanong ni Carmen sa anak niya nang makapasok siya sa loob ng bahay. Stella, dalhin mo muna si Ki sa kwarto niya. Mag-uusap lang kami. Opo, ma'am. Bobby kayaya ka na lang muna ha. May pag-usapan lang kami. Okay po mummy. Dinala ng yaya si Ki sa taas saka palang din nagsalita si Luca. Anong gagawin ko? Nagkita kami kanina ni Pablo sa mall at sinabi niyang hindi pa ako anal sa kanya. Problemadong sabi ni Luca. Naniwala ka naman agad Ana. Baka naman hinuhuli ka lang niya. Di ba sabi mo may pirma na yung annulment na ibinigay niya sa'yo? Alam ko kung kailan at hindi nagsisinungaling si Pablo sa akin. Ma, at sa sinabi niya sa akin kahapon alam kong totoo yon hindi pa ako anal sa kanya. Hayaan mo muna kumonsulta ako sa abogado ko bukas para malaman natin kung anong dapat nating gawin. Magpahinga ka na muna, alam kong pagod ka. Payo ng kanyang ina. Tita is right, love. Uwi na rin muna ako para kumonsulta sa abogado namin kung ano bang dapat nating gawin. Pagod na tumango si Luca sa kasintahan. Umalis na si Sergio. Umakyat na rin si Luca sa kwarto niya. Pagod ang isip niya sa kakaisip sa mga nangyari ngayong araw. Gusto niyang matulog at magpahinga, pero ayaw ng isip niya. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Bakit mo to ginagawa? Mahinang sambit ni Luca. Habang sa mansyon ng mga Monte Carlos, ay dumating na rin ang abogado ni Pablo para pag-usapan ang tungkol sa kasong isasampa niya kay Luca kung sakaling hindi ito papayag sa gusto niya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Alam mo, sa tingin ko, mas lalong hindi ka matatanggap ni Luca kapag ginawa mo yan, sabi ni Fernando kay Pablo. Wala nang mas importante sa akin ngayon, kung hindi ang mabawi siya sa lalaking yon. Kung kinakailangang idaan ko sa dahas ang lahat, makuha ko lang siya ay gagawin kong maging akin lang siya. Muli, may diing sabi ni Pablo. Gusto pa sanang magsuggest ni Fernando, pero sa nakikita niya ngayon, ay alam niyang hindi na makikinig pa ang kaibigan sa kung anuman ang sasabihin niya. Habang sa kondo ni Marisol ay galit na pinagtatapunan naman niya ang mga gamit. Dahil sa nalaman matapos ibalita na mga tauhan niya ang pinapagawa niya. Kailangan na siguro kitang burahin sa mundo para masolo ko na ng tuluyan si Pablo. Mahinang ani ni Marisol sa isip niya at tumatawang nakatingin sa larawan ng pinsan.
Pinsang buo niya si Luca, pero kaawa-awa ang tingin niya rito, dahil lahat ng gusto niya ay na kay Luca na pupunta, lalo na si Pablo. Maaga pa, pero may bisita na si Luca. Mabuti na lang at tulog pa ang anak niya. Anong ginagawa mo rito? May diyeng sabi ni Luca na makita si Pablo. I want to visit you. Bakit? Hindi na ba ako welcome sa bahay mo? Kung nandito ka para ipagpilitan ang gusto mo, I'm sorry, pero maghahain ako ng petition for annulment para sa ating dalawa. Maghahain din ako ng kaso na adultery sa korte sa inyong dalawa ng lalaki mo. Balik na sabi ni Pablo sa babae. Mapaklang napatawa si Luca dahil sa narinig. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Di ba dapat sarili mo ang kinakasuhan mo dahil ikaw ang may gawa niyan? Kaya ka nga nakipaghiwalay sa akin, di ba? Para maging malaya kayo ni Marisol ng kabit mo. Wala na kami ni Marisol, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi pa natatapos ni Pablo ang sasabihin niya, nang malakas na magkasunod na sampal ang natanggap niya. Napasinghap pa ang lahat ng katulong kasama ang kanyang ina sa ginawa niya kay Pablo. Gustong maiyak ni Luca, dahil sa galit sa lalaki. Pero hindi niya nagawa. Pag-isipan mong mabuti ang alok sayo. Makipagbalikan ka sa akin o ipapakulong kita at ng lalaki mo. Halos hindi na humihinga si Luca, dahil sa galit niya kay Pablo. I'll give you time until tomorrow, para hiwalayan siya, at sasama ka sa akin. Kung hindi, alam mo na ang gagawin ko. Umalis na si Pablo, nasalubong pa niya si Sergio sa may pintuan. Mumiis lang siya sa lalaki at iniwan na ito. Pagpasok ni Sergio sa loob ng bahay, ay umiyak niyang naratnan si Luca sa loob. What's wrong? Anong ginawa niya sa'yo? Bakit siya nandito? Dinala ni Luca si Sergio sa likod ng bahay at doon kinausap. What? No, love. Hindi mo gagawin yan. Hindi ka sasama sa kanya, pero ipapakulong ka niya. Sergio, ako ipapakulong niya. Tayong dalawa at ayokong mangyari yon. Ayokong makulong ka ng dahil lang sa akin. Mahal na mahal kita, Sergio, kaya ko to gagawin. Umiiyak na sabi ni Luca sa nobyo. At si Sergio ay umiiyak na rin na niyakap ang dalaga. Akala ko ba mahal mo ako? Na walang sukuan. Pero bakit ngayon palang sumusuko ka na? I'm sorry, Sergio, pero ito na lang ang huli nating pag-uusap. Mahal na mahal din kita, pero kailangan kong gawin to. Umiyak na pumasok sa bahay nila si Luca. Naawa namang nakatingin ang ina ni Luca sa dalawa, pero wala siyang magawa, dahil sabi ng abogado nila ay siguradong mananalo sila Pablo, dahil may hawak siyang ebidensya laban sa kanilang dalawa. Laglagang balikat na umalis si Sergio sa bahay nila Luca. Sobrang sakit ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Lutang na sumakay siya sa kotse niya, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakalabas na ng city ang sasakyan niya, at hinayaan na lang niya kung saan siya makarating. Sa isang lugar na tahimik at walang maraming tao, doon pumunta si Sergio, para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya sa ginawang pakikipaghiwalay ni Luca sa kanya. Sobrang mahal niyang babae, kaya labis siyang nasaktan sa naging desisyon nito. Isa sa nagbigay ng sakit sa kanya, ay hindi man lang siya hinayaan ni Luca, na ipaglaban niya ito sa dati nitong asawa, at basta na lang itong sumuko. Nagdaan pa ang mga araw. Nagulat na lang si Luca nang tumawag ang ina ni Sergio, at hinahanap ang binata sa kanya. Kaya hindi mapakaling hinagilap ni Luca ang cellphone niya. Pero nakailang kontak na siya rito, ay wala pa ring sumasagot. At si Luca ay kinakabahan na rin. Ibinlater na ng ina ni Sergio ang pagkawala niya, pero nagdaan na lang ang mga buwan. Wala pa ring balita sa binata. Samantalang si Luca ay hindi na rin tumuloy sa pakikipagbalikan kay Pablo dahil kay Sergio. Hindi ka pwedeng hindi tutupad sa usapan natin. Pumayag ka na sa gusto ko at kapag hindi ka tumuloy. Bakit? Ipapakulong mo ako, galit na sabi ni Luca kay Pablo. Gawin mo kung ano man ang gusto mong gawin. Wala na akong pakialam sayo. Kung diyan ka masaya, go ahead. Basta hindi na ako babalik sayo. Mas importante sa akin si Sergio, at hindi ikaw ang taong makakapigil sa akin. Sa binitawang salita ni Luca, ay tuluyan ng nalaglag ang balikat ni Pablo. Umalis na ang asawa niya, at hindi na siya nilingon pa nito. Unang pagkakataon na tumulo ang mga luha niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Sa mga oras na yon ay saka palang naisip ni Pablo, na ganun pala kasakit ang naramdaman ng asawa niya noon, nung pinilit niya itong pumirma sa annulment, dahil gusto niyang maging malaya. Ma, ikaw na munang bahala kay Kisha. Susundan ko lang po si Sergio, pagpapaalam ni Luca sa kanyang ina. Sobrang nagsisisi siya kung bakit niya, yung ginawa sa taong labis na nagsakripisyo sa kanya, kaya naisipan niyang babawi siya rito. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Ako nang bahala sa kanya.
Basta kailangan pagbalik mo rito, kasama mo na siya ha. Makakaasa ka, ma. Aalis na po ako. Kumaway-kaway si Carmen na nakatingin sa anak niyang papalayo ang sinasakyan nitong kotse. At ipinagdasal niyang sana ay maging masaya na ang anak niya. Mahaba-haba rin ang ibinyahe ni Luca bago sila nakarating sa lugar kung saan doon namamalagi si Sergio. Napatingin pa siya sa magandang tanawin na nasa paligid niya. Ang ganda po pala dito, mahina niyang ani na dinig naman ang kasama niya. Opo, ma'am. Maganda po talaga dito at ito lang ang palaging pinupuntahan ni Sir kapag may problema siya. Private property po kasi nila ito at tanging sila lang ang pumupunta rito. Sabi ng driver ni Luca, driver din ng pamilya ni Sergio. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. Nandito po ang malaking bahay nila sa likod. Tahimik lang na sumunod si Luca sa driver, at paghinto nila ay isang malaking bunggalo ang bumungad sa kanya. Sa likuran po ng bahay na yan, meron po diyang maliit na bahay na nasa taas ng isang puno. Diyan po si Sir na mamalagi. Ipapasok ko na lang po itong dala mo sa loob. Ikaw na lang ang pumunta sa kanya, may hagdan naman po ang bahay na yon. Medyo mataas, pero may hawakan naman po, para hindi ka mahulog. In short, isa pong treehouse ang nasa likod ng bunggalo na to. Tumango lang si Luca sa driver at umalis na ito. Samantalang si Luca ay nagtungo na sa sinabi ng driver sa likod. Kinakabahan man ay pinilit ni Luca na akyatin ang treehouse na nasa taas ng puno dahil alam niyang nandoon sa taas si Sergio. Hingal pa siyang nakarating sa taas dahil sa sobrang tako. Malakas ang hangin sa taas, kaya nilipad ang mahaba niyang buhok na siyang lalong ikinatakot niya. Sergio, tulong! Kaagad na sigaw ni Luca nang biglang lumakas ang hangin sa taas. Natatakot siyang bumitaw sa hawakan dahil feeling niya ay mahuhulog siya pag ginawa niya yon. Naalimpungatan si Sergio mula sa mahimbing niyang pagkakatulog nang may marinig siyang iyak mula sa labas na maliit niyang kubo, kaya kahit inaantok ay tumayo siya mula sa duyan at lumabas ng kubo. The heck? What are you doing? Pasigaw na tanong ni Sergio nang makitang nakaupo, habang umiiyak ang babae na nakahawak sa hawakan ng hagdan. Mabilis na hinila siya ni Sergio papasok sa loob ng kubo at pinaupo sa duyan kung saan siya natulog. Bakit ka ba umakyat na walang pasabi ha? Aano na lang kung nahulog ka? Sinong sasalo sa'yo sa baba? Galit na bulyaw ni Sergio sa dalaga. Bakit, hindi mo ba ako sasaluhin? Nakalabing sabi ni Luca sa binata. Napapikit habang gustong matawa ni Sergio dahil sa sinabi ng nobya. At paano naman kitang sasaluhin kung nandito ako sa taas at ikaw nandoon sa baba? Dahil bumagsak ka na ha? Galit pa rin niyang sabi. Sorry naman, hindi ko naman alam na ganito pala kataas akyatin yon. Nakalabi pa ring sabi ni Luca. At pinilit mo pa rin. Dahil gusto ko makita ka. Napabuntong hininga naman si Sergio na nakatingin sa nobya. Akala ko ba nakipagbalikan ka na kay Pablo? Bakit ka pa pumunta rito? Sino nagsabi sa'yo nandito ako? Si Tita. Pinuntahan ko siya kahapon sa inyo. Hindi kasi ako naniniwala na wala siyang alam kung nasaan ka. Bakit ka pa pumunta rito? Nami-miss na kita, nakalabing sabi ni Luca. Lihim namang napangiti si Sergio sa inamin ng dalaga. Bakit mo naman ako nami-miss? Di ba may Pablo ka na eh? Anong magagawa ko kung ikaw ang gusto ko? Saka ayaw mo bang nandito ako nakasama mo? Alam kong babalikan ka pa rin ni Pablo, lalo na pag nalaman niyang may anak kayo eh. Ako, ano bang laban ko sa kanya? Di ipaglaban mo rin ako. Dahil may anak ka rin naman sa akin nakangiting sabi ni Luca sa binata. Kaagad na napalingon si Sergio kay Luca na nakangiti sa kanya. What did you say again? Ang alin? Na may anak ka sa akin. Bakit, ayaw mo ba? Kung ayaw mo, pwede namang ipaanggid ni Sergio si Luca at itinapat sa mukha niya ang mukha nito. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Makakapatay na talaga ako pag bina. Bago pa man matapos sabihin ni Luca ang sasabihin ng binata, siya na mismo ang humalik dito. Halik na puno ng pagmamahal at pagkasabi. Kaagad namang tinugon ng binata ang halik ni Luca, hanggang sa bumaba sa lig ng nobya ang halik. Kusa namang binigyan ni Luca ng daan ang lalaki, para mas mahalikan pa nito ang lig niya. Kusang lumabas ang mahina niyang ungol, na maglakbay ang kamay ni Sergio, sa buong katawan niya, hanggang sa tuluyan na siyang inangkin ng lalaki. Nagtagal pa ng ilang araw ang pagstay nila Luca sa naturang private resort nila Sergio, saka sila nagpa siyang umuwi na sa Maynila, para ayusin ang lahat. At pagdating nila ay isang sorpresa ang sumalubong sa kanila. Wala ka nang dapat pang alalahanin, anak, dahil pirmado na yan ni Pablo bago siya umalis. At sabi niya, ikaw na lang daw muna ang bahala sa anak ninyo. Pero babalik daw siya
para hiramin ang anak niya paminsan-minsan. Paano po niya nalaman? Nagtatakang tanong ni Luca sa ina, dahil narinig niya akong kausap ang ina ni Sergio. Pero don't worry, hindi naman niya kukunin ang anak niya sa'yo. Para patunayan sa'yo na mahal ka niya at pinagsisisihan niya kung bakit ka pa niya pinakawalan. Nakangiting sabi ni Carmen. Napaiyak na lang sa sobrang saya si Luca kay Sergio dahil sa mga nalaman. Mabilis pa na tumakbo ang oras matapos ma-approve ang annulment papers nila ni Pablo, at Luca ay kaagad na nagpakasal ang dalawa. Masaya na akong makikita kang masaya. Mahal na mahal kita, Luca, hanggang sa huli kong hininga. Ikaw lang ang tanging babae na papangarapin kong makasama hanggang sa huli. I love you, basa ni Luca sa sulat na kalakip ng regalo sa kasal niya. Napaiyak sa sobrang saya si Luca na kaagad namang pinahid ni Sergio. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Luca kasama si Sergio. Nalaman din niyang sinundan ni Marisol si Pablo sa ibang bansa. Alam niyang sobrang mahal ni Marisol si Pablo. Kaya ngayong asawa na kita, mamahalin at alagaan ko kayo ng anak ko. Kasama na ang panganay natin at magsisikap ako para sa ating mga anak. Mahal na mahal kita, love. Salamat sa walang sawang pagmamahal mo sa akin, Sergio. Inapangako kong magiging mabuting asawa at ina ako sa mga anak natin. Mahal na mahal din kita. Wakas. TNNANET. Luca, Decho Shine. Pablo, Decho Marco. Carmen, Decho Josie. Sergio, Decho Lloyd. Marisol, Decho Charina. Don Alejandro, Decho Don Ernesto. Fernando, Decho Charles. Ral, Decho Alex. Beatrice, Decho Angela. Valeria, Decho Kasi. Teresa, Decho Maria. Javier, Decho Aris. Digo, Decho Josh.